the President took aim. Today, I am pulling the trigger. Para sa ating mga kababayan, nakatutok ang aking presentasyon sa araw na ito sa mga flood control projects pa lamang. Hindi pa rito kasama ang iba pang mga infrastructure projects na punong-puno rin ng anomalya. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect. Thank you, Mr. President. Mr. President, my distinguished colleagues, I rise on a matter of personal and collective privilege to uncover schemes surrounding a systemic problem in our country, one that submerges our nation not just in floodwaters, but in depths of corruption. In the course of our research and investigation, we encountered several words. Their meanings we could not find in the dictionary. So, we looked somewhere else. Alas, we found them in the corruptionary. We have a saying, a leaky roof today is a ruined home tomorrow. Thankfully, President Bongbong Marcos himself has taken decisive steps to plug the leaky roof as a determined follow-through on his striking rebuke and appeal to conscience with his resounding admonition, mahiya naman kayo. Wasting no time after his stern warning during the last SONA against those who misuse public funds, Malacanang established and launched the Sumbong sa Pangulo website last week. I commend and sincerely thank the President for this open source website. Not only does it open the public a direct line to the President to report anomalous flood control projects in their midst, but in my case, including that of my staff, the website makes our investigative work a lot easier. For one, the coordinates that the website provides showed us a faster way to find shady, even ghost projects. Last week, the President took aim. Today, I am pulling the trigger. Para sa ating mga kababayan, nakatutok ang aking presentasyon sa araw na ito sa mga flood control projects pa lamang. Hindi pa rito kasama ang iba pang mga infrastructure projects na punong-puno rin ng anomalya. Isa-isahin natin ang mga impormasyong aming nakalap sa mga nakalipas na linggo mula sa aming sariling pag-aaral at pagsasaliksik, na suportado ng mga impormasyon mula mismo sa mga DPWH officials at insiders, pati ilang contractors, kasama na rin ang open sources. Una, ang kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabwat nila sa gobyerno na sa paghahati-hatian ng pondo, kasama na rin ang mga termino o codes patungkol sa kanilang modus. Pangalawa, ang mga palpak na proyekto dahil sa paggamit ng substandard na materyales, kasama na ang mga kontratistang nasa likod nito. Pangatlo, ang mga proyektong lantarang inaangkin bilang congressional insertions. Pangapat, ang patuloy na pagbaha sa iba't ibang lugar na narating namin kahit taon-taon ay paulit-ulit na binubuhusan ng bilyon-bilyong pondo. At ang pinakahuli, ang mga tinatawag ng Pangulo na guni-guni o ghost projects na aming nahukay. For over 15 years, from 2011 to 2025, we appropriated more than 1.9 trillion pesos for flood control management program under the budget of the Department of Public Works and Highways alone. Sa loob lamang ng 3 taon, mula 2023 hanggang 2025, higit 1 trillion pesos ang ating inilaan sa ilalim ng 3 naipasang budget measures para sa flood control. Halos 53% ng kabuuang pondo sa loob ng 15 taon. When we are speaking in trillions of pesos,
we should expect our streets and low-lying communities to be flood-free when the rains pour. Gayunpaman, sa paghagupit ng magkakasunod na habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emo, ilang linggo pa lamang ang nakalipas, kasamang winasak at inanod ng baha ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control projects na halos bago at kakukumpleto pa lamang na dapat sana ay nagbigay proteksyon sa ating mga kabahayan at komunidad. Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided, shares vary depending on greed, big parts swallowed by corrupt operators, both from the public and private sectors, leaving only crumbs for actual project implementation. Mailan pa ngang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Mr. President, let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted project. Nais kong bigyan diin na hindi ito representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control projects sa buong Pilipinas. While the pillaging pattern is relatively the same, the pie sharing varies depending on the level of greed. Ihiwalay muna natin ang mga regular o legal na buwis at insurances na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value-added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May ekstrang 2 to 3% pa na parte ang district engineering office kung may sosobra sa contractor's profit. Na-compute na rin kasi ng district engineering office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President, lulunukin na lang ng contractor. 5 to 6% para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% para sa COA. Mr. President, meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan
at masusing inimbestigahan sa iba't ibang dako ng bansa, partikular sa isyu ng flood control. Hindi na namin isinama sa aking presentasyon ang mga naikutan at ibinunyag na ng Pangulo. Ang malinaw na malinaw. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong iniulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nang banggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto.